street preaching, like yung same flow na mabagal na ganyan. Pwede siya, makaka-evangelize siya and parang makaka-penetrate siya sa atin kung tayo ay maraming time, invested tayo talaga doon and intentional natin siyang pinanood. Pero if we're going sa streets, sa bus, yung ganung flow na medyo, though maganda siya na super clear yung pagkaka-share dun sa Multiply. Pero iba yung atake pagka sa bus, sa jeep, sa streets, sa kung saan man, sa public area na talagang intentional na evangelize mo sila. So yung sa akin, intro ko bago ko gamitin tong si Multiply, it's either mag-start ako sa testimony. So, ang bawat isa po na nandito to, I believe meron ka pong testimony na ang Lord yung binago sa iyo, yung buhay na meron ka. So, nag-share po ako. Ako po si Lance. At yung school ko po na pinapasukan ngayon, pang 8 school ko na kasi mabait po ako before. So, medyo mga ganun-ganun para just to catch their attention. Dun, let's say, nasa bus. So, yung school ko po, pang 8 ko na, kung saan na po ako pumasok. Yung mother ko, inanapan po ako ng school na talagang swak sa akin. At first, nagiging honor ako, but pagtagal niya, nagiging, sa guidance na, sa guidance ako nagklase, kasi mas malamig. Yung mga ganyan-ganyan, just to get, yung makatch mo yung attention nila. And, magkaroon sila ng parang, if makarelate sila, ganyan. And sometimes naman, iniano ko siya na parang nire-relate ko sa kung ano yung event na meron. Yun, nagde-disclaimer ako at first talaga. Pagpunta ko, let's say sa bus, Sir, pwede ako mag-preach. Nagtanong ako dun sa conductor, sa bus driver. Sir, pwede ko mag-preach, mabilis lang, hindi po ako manghingi, hindi po ako mabilis lang. Or, o kaya naman, if nasa terminal ako, Sir, pwede ako mag-pray. Pag-pray ko lang yung ating habang nasa daan tayo. So yun, intro ko yun sa kanila. Then, okay, sige go. Para pag pinayagan na, then ganyan. Sabihin ko sa kanila, hello po, good evening or good morning po sa ating lahat. Ayan, nandito po ako, disclaimer po, wag po kayong matakot, hindi po ako hihingi. Kasi merong mga nag-evangelize, then after nun, merong nanghingi ang sobre ba ng pang-offering, love gift, ganyan. Pero sa atin, we discourage na ganun. Kasi, parang something na, may ilang yung tao, pag ganun, then, isipin nila, baka pera-pera lang, bakit nagpipreach. Kasi tayo, freely we receive, freely we shall give. So, yun yung aking motto. And I believe yun din yung inyong maging style. Kasi, helpful siya na maging pure yung ating pag-preach. And at the same time, hindi siya magkukos ng questions na kaya naman sila nagpipreach ganito or mga assumptions nila. So, yun, disclaimer po, hindi po ako lalapit sa inyo, wala po akong sobre pamimigay, hindi po ako mananalisit, wala din po akong produkto na i-aalok sa inyo. Just want to share the word of God. Then, isabay yung intro na like, if magpapasko, imagine, let's say yung setting, magpapasko, bandang December. So, ayan, napakaganda pong sariwain. Ito pong pagkakataon na ito na magpapasko tayo. And kung hindi ka man po nagse-celebrate ng Pasko or what, just know na yung reason kung bakit po talaga tayo nagse-celebrate ng Pasko is that 2,000 years ago, meron pong ipinanganak at yun po si Jesus. And then, ganun na yun. O kaya naman, let's say, Mother's Day or Father's Day, pagka ganun mga time, parang inano ko siya as, hello po, good morning sa ating lahat. At binabati ko po ng Happy Mother's Day or Father's Day ang bawat isa. Saludo po ako sa mga tatay. Kung kayo man po, hindi pa kayo nabati ng inyong mga anak, hindi pa kayo nabati ng inyong mga magulang, ganito ganyan, ng Happy Father's Day, we acknowledge you po. Saludo po ako sa inyo, kudos po ako sa inyo, yung mga ganon-ganon. Then, after nun, at nais ko pong i-share sa inyo yung love ng Lord na the Lord loves you, I love you with the love of the Lord. So, yung mga ganyan. O kaya naman,
let's say doon sa akin na, o let's say mahal na araw, yung mga ganyang season, o magmamahal na araw po, napakaganda pong sariwain, yung pong salita ng Diyos, yung pagmamahal po niya, and then proceed tayo dun sa multiply. Ano pa? Pwede yung mag-testimony. Sa akin, personally, ito yung aking ginagamit as intro, na, hello po, good morning po sa ating lahat. Nais ko lang pong mag-share sa inyo at yung reason behind po kung bakit po ako naglalakas ng loob na tumayo sa inyo pong harapan. I know it is unusual na meron pong tumayo sa atin sa bus, and siguro parang weird pa tingnan dun sa iba, or cringy tingnan or pakinggan kapag ka word of God yung ating papakinggan. So ganyan. But eto po, kasi po ako may experience po ako ng suicidal thoughts, depression, anxiety. And even yung meron akong dalawang cousin na yung nawala dahil dito sa yung suicide. Then yun yung nagiging intro ko sa kanila na kung ikaw man po depressed ka or kagaya, so nakapag nakapag-testify na ako na ganito yung buhay ko before, palangiti ako joker sa aming barkada, sa aming classroom, ako yung nagpapatawa, but deep inside, I am depressed, deep inside, I am broken, deep inside, meron akong questions na hindi nila nalala. So, sinishare ko yun, and then, if ever man po na ikaw ito, or nakaka-relate ka, or hindi natin alam, yung katabi mo pala, ganon, or yung parents mo pala, yung palang kapatid mo, ganon, I just want to share na mahal ka po ng Panginoon. Jesus loves you, I love you with the love of the Lord. So yung mga ganon, para maka-intro ba. Yun yung pinakamahirap pagka po isa sa pinakamahirap pag mag-evangelize. Kasi dito yung time na parang naglalaban ka, paano ko umpisahan, magugulat ba sila, magagalit ba sila. So may mga parang struggles na ganon. And yun yung ilan sa mga tips na i-share ko through yung sa experience na pinaranas ng Lord sa akin. And ayun, evangelism is more on intentionality talaga rather than yung makakomply. So, dapat yun yung ma-set sa ating heart before we evangelize, na hindi tayo nag-evangelize para lang makapag-comply. Let's say sa pastors natin, sa leaders natin, kasi ito yung sinusulong regarding sa evangelism. It's more on intentionality talaga, na yung gusto mo talaga silang ma-reach at makikiconnect ka talaga sa kanila. So, other tip, ay iwasan po natin magbanggit dun about sa religion. Hindi na po natin para sabihin, kami po ay mga born again Christians, kami po ay nag-church ng ganito. Even yung Foursquare na medyo hindi naman sa yung ikinahihiya hindi yun yung term. Pero inaano man parang for safety reasons na din, safety purposes. At saka ito'y possible mag-stir up ng parang ilang ba. Pagka nalaman nila, ay, sa Foursquare yan, ganito ganyan. Ay, born again Christians yan, mga ganito ganyan yan. So, just so na tayo ay, yung, kasi kung hindi naman siya makakatulong doon sa pag-share, much better, wag na lang natin include. But if ever may mag-approach, saan po kayong church? Pwede naman natin sabihin, Foursquare Church po kami. Opo, born again Christians po kami. But if magpipreach tayo, yun yung ipipreach. Hindi po. Kasi ang pinipreach natin is Jesus, not our religion, not our churches, not even ourselves, not even our pastors. Si Jesus po yung ating pinipreach. Si Jesus po yung ating nais na kilala nila. Kasi tayo, hindi natin sila kayang baguhin. Not even our religion, not even our church ang kayang bumago sa buhay ng tao. It's Jesus. So siya talaga yung pinaka main point. So ang atake po natin, iwasan natin magbanggit ng religion. Even yung religion nila, let's say mga iglesia ni Cristo, ganyan, Katoliko, or Muslim, lalo yan, mga ganyan. Iwasan po natin magbanggit noon. Kasi just to avoid conflicts. Kasi if hindi siya makakatulong sa atin para ma-win yung soul nila, wag na lang po natin i-banggit. So, ayun. And yun, pwede din natin sila i-assure na hindi tayo lalapit sa kanila para hingan sila ng, pilitin sila na sumama sa atin sa church. Ayun. Kasi doon magiging parang
magre-resist agad sila doon sa sa gospel, doon sa na may share. Parang imagine parang magsasara agad sila ng tenga ganun. Kasi isipin nila ay gusto lang nila makahikayat ng ganito ganyan. But pag maipakita natin sa kanila na purely yung ating intention is for them to know Jesus, doon sila medyo okay, sige pakinggan ko ganyan. Ayun. Then ayun nga again yung na-share ko po sa inyo, you can start through your testimony or kaya naman yung multiply if ever kaya mo nang may intro siya na hello po, good morning po sa ating lahat. I just wanna take this opportunity to share to you ito pong aking nasa bowler. So tataas kong ganyan yan and to catch their attention at makita ko kung mayroong nakikinig ba. So if makita ko ganyan, ayan, kung makikita niyo po dito yung heart, ayan, pinapakita ko pong ganyan. Ito pong division, mukha na siya si Batman kasi na ano na siya, naubos na. And yung ganyan. Tapos after noon, pwedeng yung multiply and then after noon is yung testimony to wrap up dun sa multiply na ituro natin. Para to testify din na yung share natin ay may buhay na nabago and it is you, ikaw yon. At yun, pinaka-effective, isa sa pinaka-effective talaga na method ng evangelism is our testimony. Kasi tayo na to i-living testimony tayo Ito na yung word na binago ng Diyos. Yes. You can share your testimony. Basta yung mga necessary lang, yung hindi na need yung mga too much informations na parang if kung ano man yung testimony mo, you can make it light na at the same time makakapag-reach sa kanila. So, hindi natin alam yung mga testimonies na meron po tayo, but yung testimonies na necessary lang to catch, to win their souls. So, yun. Yun. Okay, so ganito po yung aking nagiging flow sa multiply. So, papakita ko po yung ganyan sa kanila. Una po itong heart. Ayan. Kung hindi nyo man po narinig pa ito sa inyong family, sa inyong loved ones, kay boyfriend mo, girlfriend mo, na mahal ka niya, just want to let you know that Jesus love you. I love you with the love of the Lord. Ganito ganyan. So, para yun yung tatatak sa kanila na, may nagmamahal sa akin. Jesus loves me daw. God loves me daw. May nagmamahal daw sa akin. So, if ever man po depressed ka or tingin mo sa iyong sarili, wala nakakaintindi sa iyo, or you're running on circles na paulit-ulit na lang yung buhay ko, ganito ganyan, just know that Jesus loves you. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world, then share natin yung love ni Lord. Or if you have other verses pa na magpapakita sa kanila nung love ng Lord sa kanila, share it to them. So napakaganda yung dapat, vital din po ito na mag-memory verse tayo. Siguro si Pres Aubrey mag assignment sa bawat isa na makapag memory verse tayo for evangelism. Kasi maganda talaga na hindi yung sabi po sa Bible, ganito, ganyan. Sabi po sa Bible, banta dito, ganito, ganyan. Hindi natin may present yung verse. So, medyo, parang parang minus points ba sa, if like, pag nililigawan tayo, ganito, ganyan. Parang, siya, minus points. Pero pagka alam natin, well-versed tayo, so, siya, parang, tactic siya. I mean, yeah. Okay, let's move on. Dun sa heart, ayan. Pwede din nating i-hit kahit gaano man po kadumi yung tingin mo sa iyong sarili, kahit gaano man po kadumi yung panghusga ng iyong kapitbahay sa iyo, basta anything that they can relate, yung makaka-relate sila. Hindi ka man kamahal-mahal, yung tingin mo sa iyong sarili, hindi man kamahal-mahal, Jesus loves you, mahal ka po ng Diyos. Parang this time, parang ma-i-instill talaga natin sa kanilang isip na may nagmamahal sa Kanya. And it is Jesus, mahal siya ni Jesus. Kahit gaano man po kadumi yung tingin natin sa ating sarili, and ganyan. And then next, ayan, so nalaman po natin, mahal po tayo ng Diyos, pero ganun pa man, ito po, makikita niyo po sa sunod dito, yung division sign. And it symbolizes yung pong pagka-divide natin sa presensya, sa Lord. Dito po tayo nahiwalay sa Lord. Ayan, narinig po natin, mahal po tayo ng Lord, but there is this thing, yung division po sa atin with the Lord. At yun po, ang nag-divide po sa atin is our sin. Ayan, again, sabi po sa Romans 3:12,
6:23, for all have sinned. Ito po yung verse na ginagamit ko dito sa Divide. For all have sinned and fall short of the glory of God. Even sa Tagalog, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, sinishare ko yun sa kanila just to let them know na lahat tayo nagkasala. Or, pwede sabihin natin, sino po dito yung kaya magsabi, hindi ako nagkasala? Sino po dito yung kaya magtaas ng kanyang kamay at makapagsabi, hindi ako kailanman nagkasala? So, may mga ganyan intro for division. And yun, para din ma-wrap up sa kanila na, maset sa kanilang isipan na lahat nagkasala. And even i-include po natin yung ating sarili, na i-acknowledge natin yung ating sarili na ako man po, nagkasala po ako, hindi po ako tumatayo dito. Hindi po ako tumatayo dito and saying, ako po ay hindi nagkasala and kayo po ay nagkasala, hindi po ako tumatayo dito at maghuhusga na kayo ay makasalanan, ako hindi. So may mga ganon. Parang, point is, hindi po natin sa kanila, ipamumukha sa kanila na sila lang yung nagkasala. That even us, na through the grace of God na lang tayo kung ba't tayo nakakatayo. Kasi tayo din, just like them, nagkasala din tayo. So, yun. Romans 3:23, for all have sinned, lahat po tayo nagkasala. And then, ayun, pwede sabihin na, ako, personally, sinasabi ko, aminin man po natin sa hindi, tayo pong lahat ay nagkasala, hindi man po tayo nagkasala na nakulong, hindi man po tayo nagkasala na nabalita sa TV, but simple na paninirang puri natin, simple na pagtingin natin ang may malaswang pag-iisip, pagkakasala na po ito, simpleng pagsisinungaling na po natin, pagkakasala na po ito. And ano po yung point? Bakit ko po sinare sa inyo yung pagkakasala na ating nagawa? Kasi kung sabi po sa Romans 3:23 na lahat po ay nagkasala, sabi din po sa Romans 6:23 na ang nakamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, present natin yung love ng Lord, then present natin yung fall of man, yung sin na meron tayo. And i-present din natin na yung sin itself, parang free siya gawin. May freedom tayo na gumawa ng kasalanan. But, meron siyang consequence, meron siyang wage. At yun nga yung kamatayan. So dito, pag nakita natin yung kamatayan, dito natin may present si hell. And yung hell ay instrument lang for us na ma-share sa kanila, may remind sila that there is hell waiting sa atin dun sa pagkakasala. Not to use hell as panakot para sila ay tumanggap sa Lord. Kasi wrong reason yun para tumanggap ang isang tao kay Jesus just because na natakot siya sa hell. Again, hindi po natin magagamit si hell as way for them na ma-convert. But, dapat po natin tandaan yung kung point or yung goal natin sa kanila yung para makapagsuko sila ng buhay sa Lord is just because they want, yung maisuko yung buhay nila talaga, they're tired of their sin or yung solely na, Lord, I love you, Lord. Yung parang doon siya nag-root. Not doon sa fear na makapunta doon sa hell. Kasi different pa yun. So, pwede natin gamitin si hell parang pang wake up call sa kanila that ito yung wage doon sa sin na atin pong ginagawa at sa sin na ating ini-enjoy. So, ayun. So, technically, we are all going to hell. Kasama po ako dahil po sa kasalanan na ating nagawa. Kasi nga, lahat po tayo nagkasala, even I, yun, yan na natin ganyan. So, meaning, kahit po ako, ito po yung kaparusahan na nag-iintay sa akin, yung impyerno. So, ito po yung masamang balita. So, ganyan, share, ganyan. But, hindi po doon natatapos yung aking isi-share. Kasi kung meron pong masamang balita, meron pong magandang balita. And it is the cross. Ito na po yung cross. So, isa din sa tinitingnan ko, parang way, Lord, mag-share ba ako? Is kapag ka dun sa bus or sa jeep, merong cross ba, yung rosary. Just so na hindi sila iglesia ni Cristo, hindi sila Muslim. Parang, ko na, Lord, sana po at least Catholic yung nagda-drive para hindi niya. Ganyan. baka ma-trigger ba? Yun. So, ano nga to? Going back. Ayun, yung cross. Ito po, hindi lang po doon natatapos yung masamang balita, but there is this good news. Sabi nga po kanina, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. This is the good news
na meron po sa atin. Hindi po tayo iniwan ng Diyos na may bad news na tayo pong lahat papunta ng impyerno, but there is this good news that Jesus sent para po sa atin, sa iyo, sa akin. And it is a gift, sabi nga po. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, yun. And we can present them yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So, yun, i-emphasize natin doon yung pagka-divide sa atin, that whosoever believe in Him shall not perish. Even doon sa John 3:16, merong hell na pinreach si Lord, na whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Nandun lagi yung yung good news after doon, para hindi sila ma-live na hanging na natakot sa hell, but always yung grace yung ating ipipresent, yung compassion yung ipipresent natin. So, ayun, minsan din po ginagamit ko yung analogy dito sa atin sa Pilipinas. Kasi sa atin po, even yung mga Catholic, ang thinking natin, and even as before possible, yung thinking natin for us to go to heaven ay kailangan natin gumawa ng good deeds, good works, o kaya tumulong sa mahihirap, magbigay ng marami sa mga charities, ganyan. So, impossible, yun din yung kanilang thinking na kung paano sila makapunta sa langit. And we can tell them na even po sa atin dito, bulwagan po kasi yung tawag sa amin, even dito po sa atin sa bulwagan o yung sa court, Supreme Court, saan man pong korte natin dalhin, kahit pa po gaano kabuti yung ating nagawa before, kahit gaano pa po kalaki yung ating naitulong sa mahirap, kahit gaano pa po kasipag yung ating pong naipamuhay before, kung mahuhulihan po tayo ng isang pagkakasala, and let's say ito po ay yung pagnanakaw, hindi po natin masasabi sa mga judge or sa mga attorney na hindi po tayo karapat-dapat parusahan dahil tayo po ay isang mabuting tao. Ngunit dahil po tayo ay nagkasala, meron pong kaparusahan na nakaalat po doon. Let's say nagnakaw, and let's say yon, makukulong tayo for several months, or kaya meron tayong fine, may penalty na kailangan nating pagbayaran. At we cannot tell them na tayo naman po ay naging mabuti para mapawala po tayo ng sala. Kasi wala pong kabuluhan yun. Kasi tayo po ay nagkasala and deserve po tayo doon makulong. So yun po yung justice system dito sa atin sa Pilipinas. And even kay Lord, ganun din po yung set up na hindi po natin kayang maipagmalaki sa Kanya lahat po ng ating nagawang mabubuti. Kasi tayo po ay nagkasala. And He is just doon po sa Himself, yeah. And then, ayun, pagkatapos ko pong ma-share na ganyan, ini-segue ko po na, ayun nga, hindi po natin kayang gamitin yung ating mabubuting gawa for them na, for us na maging deserving sa heaven. But if there is someone na umako nung pagkakasala natin or magbayad dun sa fine na meron po tayo, maaari po tayong mapawalang sala. At ganun po yung ginawa ni Jesus doon sa krus. Sabi po kanina, ang kamatayan yung kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, si Jesus po yung namatay para sa iyo, para sa akin, para sa iyong mama, sa iyong papa, para sa ating lahat. Siya po yung namatay upang pagbayaran yung kasalanan na ating nagawa. And dito natin isa-segue doon sa Ephesians 2 na ang kaligtasan po ay isang regalo at hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga gawa upang walang sino man ang maipagmalaki ang sino man. So, ang point is, dito ko inaano siya as, ipinipresent yung salvation as a gift. So, salvation is a gift, and ang gift ay freely given sa atin, hindi po natin to binabayaran. And at the same time, ang gift po, wala po ito sa atin hanggat hindi po natin to tinatanggap. So kung ikaw man, naregaluhan ka po ng iyong boyfriend, ng girlfriend, mother, father, loved ones, ang regalo po ay ibinigay sa atin at wala po ito sa atin hanggat hindi po natin to tinatanggap, hanggat hindi po natin to kinukuha. So meaning, ang kaligtasan po, wala po ito sa atin, wala po ito sa iyo, wala po ito sa ating lahat hanggat hindi po natin to tinatanggap. And same thing as doon sa forgiveness.
forgiveness ay ibinigay na po sa atin ng Lord 2,000 years ago when He died on the cross. Once and for all, hindi na po siya para mamatay every time na may nagkakasala. Kasi namatay na po siya once para po sa ating lahat and even sa future generation pa na dadating. And after that death, yun pong salvation and yung forgiveness is automatically given na sa atin. But the thing is, hindi po ibig sabihin na given po ito sa atin, nasa sa atin na ito. Kasi meron po tayong kalayaan. Kung tatanggapin po natin to, itataboy po natin to. Same thing sa isang regalo. Hindi po lahat ng regalo pwede nating, hindi po lahat ng regalo technically nasa atin na talaga. Kasi may decision po tayo kung tatanggapin po natin to, or ayaw po natin yung regalo, hindi natin nagustuhan yung regalo. Ayun. So, dito natin po i-connect doon sa question mark. Now, ito na po. Nasa question mark na po tayo and this is my last point. Dito na din po ako magtatapos. Ganyan. I-sum up natin ulit yon just so na maalala nila that Jesus loves them, yung heart. Then, na-divide. Mahal po tayo ng Diyos. And nalaman po natin na tayo pong lahat ay nagkasala. At nalaman po natin na yung lahat ng ating pagkakasala ay may kabayaran through death. Doon nga po sa dagat-dagatang apoy. And nalaman natin na si Jesus, yung pong nagbayad doon sa kasalanan na atin pong dapat pagbabayaran through the cross. Ngayon, the question is, ito po yung aking ginagawa. The question is, handa ka bang tanggapin si Jesus? Handa ka bang tanggapin itong kaligtasan ito, itong regalong ito? And ito ko din po inaano sa kanila na hindi po ito sa pilitan. Though, si Lord, ini-encourage niya talaga, but He is gentle, hindi ka po niya pipilitin na siya ay tanggapin, and He respect yung pong desisyon na meron ka. Kasi, at the same time, binigyan niya po tayo ng free will, at hindi niya deserve yung pong faith na dahil pinilit ka ng Diyos. Kailanman hindi po ang Diyos namilit. So, inaano ko yan sa kanila, just to set their minds na yung salvation is our decision na talaga kasi freely given na nga ito sa atin and the Lord, He respects yung decision na meron ka because He is gentle. Doon na i-respect niya yung opinion mo, yung decision mo, but He encourages you na tanggapin mo itong kaligtasan na ito because this is the best decision na pwede natin pong magawa. So, ayun. At yung sa pagtatapos, ayun nga, He respects your decision. At kung ikaw man po ito, nais mo siyang tanggapin ngayon pong oras na ito, ngayong araw na ito, kahit po dyan sa iyong kinaupuan, kahit po sa iyong kinatatayuan, or let's say nasa plaza, nasa night market, kahit dyan man po habang nagluluto ka, pwede ka pong manalangin sa iyong pong pwesto. At pwede mo pong tanggapin yung kaligtasan na ito. Hindi po ito galing sa akin, kundi kay Jesus. Sa Kanya niyo po ito tatanggapin. Kung nais mo din pong sumunod sa aking panalangin ito, at maging daan sa iyo pong kaligtasan, maaari ka pong sumunod sa aking panalangin ito. So, yung prayer for salvation, pwede ka mag-compose ng iyong prayer, pwede ka din mag-ask ng prayer sa pastors na meron ka, para, Pastor, paano po yun ganito? Prayer for acceptance, prayer for salvation. Basta yung point is, dun sa prayer of salvation, i-lead mo sila na i-acknowledge yung sins na kanilang nagawa, sins na ating nagawa. Parang, Lord, nais po kitang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay, tulungan mo po ako mabago. Yun. Basta yun yung mga points na ganyan. Then, after yung prayer for salvation, in Jesus' name we pray, Amen. Also po, nais ko pong ipag-pray ang bawat isa sa ating pong pagtatapos. Then, ito na yung closing prayer. Include natin po si driver sa closing prayer natin, yung conductor if ever nasa bus po tayo. Or yung authorities, even yung government na meron tayo, let's say nasa street preaching, o kaya yung president sa asosasyon, yung tindahan, let's say sa harapan ka ng tindahan nag-preach. We pray, Lord God, para po kay ate na binihagan po yung mga salita. Bless him, bless her, Lord God, for allowing your word na ma-share po sa amin, marinig po namin. Bless her. So, through this closing prayer, you can now declare things or prophesy as the Spirit leads. Lord, we declare that you are the Lord over Batangas. We declare that you are Lord over Cebu.
we declare that Jesus is Lord towards the lives of these people. Lord, yan na nakarinig po ng iyong salita. So, through this, breakthrough yan. Parang, you are waging war against the enemy dun sa mga oras na yon. And very vital po yan na, you can declare life and blessings towards the barangay, the city, the province. Yan. And declare also that Jesus will water the seeds na siyang natanim dun sa puso ng mga nakarinig. And minsan, nagpe-pray na, at marahil Lord, hindi po naintindihan ng bawat isa ang nandirito kung ano yung pinapangaral ng isang kabataan. Lord, we pray that in time, Lord, imumulat mo po yung kanilang mga mata just so na maset din yung minds nila na nagigets mo sila if hindi nila ma-absorb lahat yung pinipreach mo. Parang ina-assure mo sila, ina-acknowledge mo sila na, oo, posible yan, hindi mo yan naintindihan ngayon. Pero over time, as the Lord leads at hinahayaan mo si Lord, maintindihan mo din yan over time. So, ayun, the end. Yun yung flow doon sa preaching. And this time, dito ka na pwede thank you po sa mga authorities na pinagpaalaman natin, sa jeep, sa driver, sa police, yung caretakers, yun nga. Basta pwede din natin po silang i-acknowledge dun sa ating intro. Like, paalam muna tayo, then ganito, ganyan.